Yan guys, sa mga nanonood, ano yung may advice mo kung gusto rin nilang magnegosyo ng ganitong negosyo na katulad ng sa'yo? Wag na lang. Hindi na kayo magnegosyo. O, yan na. Yan mga ka-flake, nandito na naman tayo sa ating panibagong episode. Meron tayong dinayong food business dito sa Amadeo, Cavite. At ang business niya is Bien's Pizza and Coffee. Tara, sigurado ako marami na naman tayong matutunan dito. And tara, puntahan natin siya at dayuin na natin. Let's go! Ganda. Hello! Uy! Sir Cass! Welcome to Bien's Pizza. Hello, Lauren. Thank you, Cass. Yun, ang ganda ng ano mo. Ang sosyalin tong ano mo, pizza. Ay, wow! Ganun ba? Pero thank you. Marami pong pwede improve, pero yeah, thank you. Yan. Cass, pwede mo ba kami itour dito sa ano mo, sa negosyo mo? Sure, Okay lang. sure. Okay, simulan ba natin sa kitchen o sa dining? Saan mo gusto? Kahit saan. Okay, so habang sige, siguro dito na lang sa kitchen. Sige. Ayan. So, Wow. doon talaga yung parking namin. So, Mm. pero nagkaroon na kami ng space doon sa harapan as parking. Mm. Bago-bago lang. Mm. So, quick tour lang sa aming kitchen. So, pasensya na kung medyo busy sila. Sige. I hope malinis. Ito pala yung kitchen namin. So, nag-ready na kami para sa Christmas. So, dire-ready pa lang yung Christmas tree. Mm. So, ito yung aming kitchen. Dito niluluto yung pizza. Conveyor oven siya. So, once na nilagay mo siya dyan, lalabas na siya dyan. Bale, combination ng electricity and gas yan. Mm. So, ayan. So, since meron din kami mga pasta, so, ayan dyan yung lutuan. Tapos, meron din nilutuan ng chicken wings. Dito naman yung chicken wings. Mm. Siyempre, dito rin kami gumagawa ng sarili naming dough. Wow. Kaya meron kami nito. Mm. Then, manual nilalagay dito, tapos binobola, and then all. Mm. Kami yung nagpe-prepare lahat from scratch. Mm. So, from sauces, even the dip, ganun, kami sa amin lahat. Kahit yung sausage namin na nilalagay sa pizza, homemade din siya. So, yun. Mm. So, meron din kaming, hindi pala masyado nakayos yung aming coffee station, pero soon, for renovation, eto siya. Available na rin. So, may plastic pa, di ba? Okay lang yan, random. Okay lang yan, random. So, ayan, this is our counter. Dinesign talaga, kung mapapansin mo, dinesign talaga namin yung aming kitchen na nakikita ng customer. So, pwede niyang makita yung kitchen, pwede niyang makita yung oven, tapos pwede din mo siyang makita dito sa may bintana. Dito, ito. So, pwede mo makita habang ginagawa yung pizza, Mm. pwede mo silipin. Yeah, it's Dito. pwede mo makita kung paano siya pine-prepare from scratch. And gusto ko si ramen din medyo malinis kasi sa tignan. So, kaya talagang we make it na malinis and all white para madaling linisin. Nakikita namin lahat kung madumi. Mm. So, ayan. Hi ka muna. Hello po. Hello ka naman. Ayan. Nagre-ready for spaghetti. Spaghetti yan. Luto ng beef. So, ayan. Wow. Wala Linis. namang masyadong ganap, pero ito lang yung CR namin. And then, dito yung parking. So, saan natin ilaw. Wow. Ang laki ng Yan. parking. So, yan. Ito yung parking namin. Parang kasya yata mga 6 hanggang 7. Mm. Then, later on, i-extend din namin yung parking dun sa dulo. So, medyo okay. konting ano pa, Mm. linis pa. Ganyan. Mm. So, ayan. Ang lawak dito. Bali, ito namang lot naman na to, namana ko naman sa lolo ko, sa daddy. So, kaya kung hindi mo na tatanong kung sino si Bien or bakit Bien's Pizza, Mm. si Bien Benido, siya yung aking lolo. Mm. So, sa kanya nakapangalan. So, parang nung sineset up namin tong business, wala kaming maisip na pangalan, tapos naisip ko, kanino ba yung space na to? Kay Lolo Bien. Wow. So, ginawa na namin Bien's Pizza na lang. Wow. Yun doon ang galing. And syempre, idol ko rin yung lolo ko eh. So, dati din siyang businessman. Yun nga lang, sa time niya,
hindi niya na lang naipasa yung pagbi-business or yung habit ng pagnenegosyo. Yung typical na yung mga level 1 entrepreneurs pa. Yung yan, hindi na ile-level 2, gano'n. Yung mga story na sinasabi ni Kasyosong RV. Ganun yung type ng business nila. Lakad tayo dito. Nung panahon ng lolo ko naman, ito lang background lang naman. Meron silang, syempre, sa kanila tong bukuhan, sa family nila, bukuhan yan. And then, meron silang karinderya, meron silang gawa ng ice cream, meron silang poprahan, nung panahon niya. So, negosyante din siguro, baka nga iniisip ko, doon ako nagmana sa kanya. So, dito tayo, dito talaga yung dining, rain or shine. So, ang goal talaga lang namin dito is alfresco. Kasi nung nagbukas kami, pandemic times. So, kaya ganito yung setup namin. Open lang siya. So, which is, parang tinanggap na ng mga tao, okay lang sa kanila yung open space. So, kita mo yung halaman, nga lang, medyo may kitang kabilang bahay. So, lahat ng nakikita mo, parang ininti-unti lang namin, like ng Shopee. Sinabi lang. Then, yung lamesa, pinagawa lang din namin. Then, meron kami upuan. Itong upuan, ang istorya naman ng upuan na to. Nagawa kasi kami ng pinto ng bahay namin. Tapos merong sobrang pinagputulan ng langka. Talaga? Sabi ko, pwede kami upuan. Sabi ko ganun. Pinalagyan ko ng paa. So, kaya iba-iba yung shape niya. Tapos sabi ko, naisip ko, parang magandang idea yan. Kaya iba-iba yung shape niya. Yung iba, pinili ko na lang. Mga sa tabi-tabi. Yung mga pinagputulan. Wow. So, naging upuan. Pati upuan. Then, nelding na lang. Kaya, konting lang yan. So, hindi naman din ganun kadami yung budget. So, kung ano yung available, tinatry lang namin i-work. Saka ito, malamig dito, no? Area na to. Oo, yun yung maganda dito sa Amadeo. Ganda yung weather kasi Tagaytay feels na siya. So, pero syempre, ayaw nating sabihin na Tagaytay to. Amadeo to. Amadeo. Yeah. Yan, Kas, pwede ka ba namin interviewin? Oh, sure. About sa journey mo sa pagninegosyo. Sure. Yan mga kapli, nandito na naman tayo sa ating panibagong podcast. Meron tayong kasosyo na kasama dito. Kas, pakilala ka naman and ano ng business mo? Ako nga pala si Itzel Salazar of Bien's Pizza. So, ayan, welcome to Amadeo, the beautiful town of Amadeo. So, ang aming business dito ay we focus more on pizza. Then, syempre, pasta, chicken. And meron na rin kami yung coffee if naghahanap kayo ng tambayan, chill, yan. Andito na rin. Dinadala na rin namin yung vibe dito sa Bien's. Yun. Yan guys, pwede mo bang ikwento sa amin yung journey mo sa pagninegosyo? Paano to nagsimula? Yeah, meron ka ba bang ibang business na ginawa bago mo nagawa to o naputap ng negosyo? Okay. Itong Bien's Pizza talaga, nag-start siya pandemic or epekto to ng pandemic. So, way back kasi, nung nasa Manila ako, hindi pa naman uso masyado yung work from home na araw-araw. So, based talaga din ako sa Caloocan, sa QC, sa Taguig. So, andun talaga ako. Pero kasi, sanay kasi tayo doon sa food na madali order, grab lang, ganon. Nakaka-order ka na ng mga gusto mong food. And isa sa paborito ko kasi talaga, mahilig talaga ako sa pizza. So, nag-start talaga tong idea na to, pandemic. Tapos, iniikot ko na yung mga bilihan ng pizza dito, yung mga pizza house. Parang hindi, bukod sa malayo, na yung medyo mga kilalang pizza, pag dito sa malalapit, medyo hindi ako ganun ka-happy sa pizza. So, tinry ko lahat yon. So, tas parang siguro dahil pandemic, marami tayong time, naisipan ko gawa ko ako ng sarili ko kasi medyo hindi ako nasasatisfied sa mga nakakain ko. So, nag-start din talaga ako, nagsishopee lang muna ako. And then, yeah, totoo yun, YouTube University. So, so din talaga, start doon. Tapos nagkaroon ako ng idea na, oo nga, no, walang masarap na pizza dito. So, kasi parang nangyari noon, dahil gumagawa na ako ng sariling pizza sa bahay namin, pag may gathering kami sa bahay, gumagawa na ako. Tapos nagugustuhan naman nila. So, doon ko naisip yung idea na parang may gap. Wala pang gantong business dito na medyo high quality.
So, naisip ko yung idea. At first, talaga, nag-start to as franchising, pero hindi kasi naging successful yung franchising namin ng pizza na yon. So, naggawa na lang kami ng sariling brand, which is Bien's Pizza. So, lahat, from scratch talaga, ginawa namin lahat ng dough, sauces, ayan. So, until ito na siya ngayon. Ayan. Yun talaga yung simula nun. And magto 2 years kami kahapon. So, anniversary namin kahapon. So, I can say na progressive yung business. So, syempre, marami tayong tinatrabaho sa branding, marketing. So, marami tayong kailangang improve dyan. Pero sa ngayon, progressive siya. And minsan naisip ko na, malayo na rin yung narating naman ng Bien's Pizza. Pero syempre, alam ko din naman na malayo pa. Marami pa tayong tatrabahuhin. Yan, Cass, ano yung experience mo na sa journey mo ng pagnegosyo, yung hindi mo makakalimutan? Syempre, yung first 6 months ng pag-start ng business kasi empleyado naman ako. So, for the longest time, sanay naman tayo na may sinusunod tayo na schedule. Syempre, kasama na doon yung rules. Pati yung meron tayong boss, nagre-report tayo. Iba kasi pag nagnenegosyo ka na, ikaw yung nagde-decide. Dati kasi kapag hindi mo alam yung gagawin, kailangan mo lumapit sa boss mo. Na boss, anong gagawin natin? Pag nagbi-business, ikaw yung kailangan mag-desisyon kung ano yung move mo na next. So, isa yun sa mga hindi ko rin makakalimutan kasi yung nagtatransform ka from being employee to business owner mindset. So, yung entrepreneur mindset, ayun. So, yung pag-transform ng utak mo, talagang totoo yun yung pagbago pala. Sobrang excited ka. So, ang daming ideas na gusto mong gawin. So, pero later on, marirealize mo na hindi mo naman kaya talaga yung gawin sabay-sabay. Step by step talaga. You have to trust the process na rin siguro talaga. Kasi kapag kami namadali mo rin naman, ikaw din yung mababurn out. So, ayun. Saka syempre, sa simula ng negosyo, syempre kailangan mo manage ng oras. So, di ko rin makakalimutan yung syempre yung mga una mong empleyado, ganun. Syempre, 2 years na rin kasi yung business. So, lahat naman ng negosyo, ang minsan nagiging problem talaga is staffing, yung tao. Syempre, come and go yung tao. So, yun, yung mga ganong bagay na pag-handle ng supply sa simula. Pero syempre ngayon, okay na kasi syempre for 2 years na yun. So, namamanage na siya ng maayos. Wow. Pero mahirap sa simula talaga. Pero, doon ko naman mas masasabi dahil naka 2 years na, akala mo mahirap yung nag-i-start ng negosyo. Mas mahirap pag minemaintain mo na siya. Mas mahirap talaga siya. Kasi lagi kang nandito ka na eh. Tapos lagi kang mag-iisip ng next. Pag nandito ka na, mag-iisip ulit ang next. So, para sa akin na ganun yung journey ko. Yung sa next na sinasabi mo, nag-fail ka din ba doon? May naisip ka na idea na maganda? Tapos, hindi naman lahat ng decisions natin pwedeng maging tama. Saka bilang bago negosyante, syempre, niniisip ko na baka okay na to or tama to, ganun decision. Pero minsan talaga, dadating ka sa point na, mali eh. Pero ang importante, natutunan ko na sa pagnenegosyo, huwag ka lang matakot gumawa, huwag ka lang matakot mag-execute. Tapos kung nagkakamali, susunod mo lang siya lagi. Always, parang accept mo lang. Kasi minsan, ang una nating problem, hindi tayo tumatanggap ng pagkakamali. Yun yung number 1. So, importante na alam natin na mali eh. So, hindi talaga to nag-work, dito nag-work. So, change natin. So, hindi dapat yung nagsisisihan or kasi minsan ang kalaban natin pag nag-negosyo, yung utak natin. Yung dapat ganito yung ginawa ko, dapat ganun yung ginawa ko. So, ang kalaban mo talaga yung sarili mo. Pero kailangan yung mindset na, hindi, okay, fine, hindi na work to. Okay, let's do another, ibang paraan naman ang gawin natin. Hanggang sa makuha mo siya, so, yun, siguro, yun yung importante. Every time na nag-fail ka, kailangan mo lang i-accept pag mali siya, then bangon lang din. wow. Kasi talaga, marami talagang journey. Journey talaga ng pagnenegosyo ay hindi madali. Siyempre, nakikita nila maganda yung place mo, masarap yung food mo. Pero sa likod nun, madami kayong nasikasa sa kitchen, sa supply, sa tao. Madaming problem. Tap ko lang yung alarm ko. Dumating na ba sa point na medyo bumabagsak yung kita mo dito? Hindi naman dumating sa point na gano'n? Yes, nangyayari din naman yun, lalo na nung bago kami. Siyempre, hindi pa namin masyado naiintindihan yung inventory management. Nagkaroon din ng time na sobrang dami naming stock. Tapos, siyempre, ang pera namin nandito sa kitchen lahat, nasa stocks namin. So, yun, yung mga ganong scenarios, nangyari na rin naman. So, parang kailangan i-manage mo yung inventory. So, yun yung mga sample. Yes, totoo din naman talaga nagkakaroon ng time na yung customers konti.
So, yun, totoo naman yun. Hindi ko naman iyayabang na hindi kami laging Pasko, parang gano'n. Hindi naman laging Pasko eh. So, may araw, may buwan, lalo na pagka August. So, pero sabi nga nila, kapag mga ganung buwan, kailangan gumagawa ka lang ng paraan para continuous yung benta mo. So, ayun, dumating din naman ako sa point na nag-aabono ako. Totoo yun, totoo yun. Lalo na nung bago, kasi syempre, hindi mo pa na ma-manage yung cash flow ng maayos. Naisip mo na rin bang magpalit ng negosyo? Naramdaman mo medyo, parang, May time talaga na kapag nai-stress ka, alam mo, nakaka-stress kasi din minsan yung parang, malapit na magsahod, tapos magkano yung budget natin, kailangan natin bayaran to, maraming ganyan, kaya pa ba natin to? Kaya hindi ko naman naisip palitan yung negosyo. Niisip ko lang kung ano bang gagawin ko. O ano ba yung gagawin ko para maibaliktad yung papel ng pangyayari. So, hindi ko pa naman naisip magpalit ng negosyo. Kadalasan kasi sa mga kakausap namin, ang nangyayari kasi is yung negosyo nila, alam nilang medyo struggle na, ginagawa nila is nag-switch sila ng ibang negosyo, naghahanap sila ng ibang pagkakakitaan. Kumbaga yung problema na dapat na sinosolve nila para ano yung pwede nilang gawin is parang nalalaks nila yun, hindi nila ginagawa ng paraan. Parang, kasi kanya-kanya kasing pag-handle ng stress at sa negosyo yun eh. So, siguro sa case ko lang, yung mindset ko, siguro pwede kong sabihin sa sarili ko, at least sa ating dalawa, na medyo may problem solver, naman ako, na attitude. So, kapag may problem, gusto ko lagi sinusolusyonan lang. So, focus lang lagi ako sa ganun. So, medyo, kung dito nag-work, sige, gagawin natin to. So, kung kunyari, nagtatry kami ng oras na mas maaga, kung hindi siya nag-work, palitan natin yung time natin, operating hours natin. Ito yung maraming oras na kakaroon tayo ng tao. So, naniniwala kasi talaga ako sa trial and error. Kasi alam ko naman na hindi namin mapa-perfect. Medyo nung bago kami nag-start magnegosyo, naka-mindset na sa akin na trial and error din talaga to. So syempre, dahil aral din naman tayo kay kasosyo, marami naman tayo nakukuhang pointers doon na syempre sa simula talaga, ito yung mga possible mong papagdaanan. Madalas pa nga yung mga sermon ni kasosyo talagang sa pool pa. Kasi alam mo yung mga pagkakamali nyo, ay ito. Talaga naman tumatago sa akin. Tumatago sa akin. So, ayun. Yun, sa ganitong business mo, may bala ka ba? May plan ka ba? Ano yung nakikita mo sa future ng business mo? Yung plano ko talaga dito sa business namin, kung kayang matrabaho, is more on franchising in the future. Yun yung path na gusto kong tahakin para sa business na to. So, sa kitchen namin, kami lahat yung nagpo-produce ng ng mga from dough, lahat, kahit yung mga toppings. Syempre iba naman yung ham yung available na yun eh. Let's say for example, yung mga dip, yung mga sa nachos, kahit garlic mayo, ginagawa talaga namin kasi yung parang ang goal namin in the future is sana magkaroon na siya ng chance na maging available for franchising. So kailangan ma-master namin sa kitchen. Kasi ang parang napapansin ko, like let's say nung una, medyo may dependency kami, kunyari for example sa supplier ng ganito, pag wala na siyang supply nun, mawawala sa menu namin. So ang ginawa namin hangga't maaari, kami yung gumagawa sa kitchen. Para sooner or later, pwede namin siyang parang magkaroon kami ng isang facility or alam mo yun, area para for example, doon kami lahat gagawa ng dough. Kasi kung kumukuha kami ng dough sa iba, kung sakaling merong shortage sila sa paggawa or man sa supplier, hindi kami nakadepende. Saka meron din nababago na yung sa panlasa, ingredients, di ba? Yun yung isa sa tinututukan namin bilang business owners, kahit kami magkakapatid, kasi yung mga kapatid ko, yung kapartner ko sa business, ang rule namin dito, dapat lahat ng food na binibenta namin, lahat, drinks, dapat unang-una nakakain at naiinom namin. Pag hindi namin siya naiinom or nakakain, ibig sabihin, ano yung chance na magugustuhan din siya ng ibang tao. So, ayun. So, ganun yung rule namin. Bilang ako naman yung taga-tikim, medyo yun yata expertise ko. Kabisado ako pag may nababago. So, kabisado ko na parang may nabawasan dito, anong nakulangan. So, i-revisit nyo nga, ganyan. And syempre, to maintain the quality na rin, common sa amin talaga, tinatanong namin yung mga customers na kamusta po yung aming food,
Same pa rin po ba siya nung last time na siya na order, ganun? Do you find it maalat po ba ngayon kumpara sa dati? So, talaga tinatanong talaga namin. Yun pang may konting backstory pa nga eh. Nung unang naglagay kami ng spaghetti, syempre yung pasta sauce namin, medyo medyo maasim na side kasi medyo may customer. Tuloy lang po. So, nasa maasim siya na side kasi medyo syempre pizza eh. Pero syempre, naghihingi kami ng feedback sa mga customers namin. Sasabihin nila, ma'am, medyo maasim po kasi sa medyo hindi po kasi gusto ng anak ko, ganyan, ganito, ganyan. So, we decided na to meet in the middle, yung medyo may asim at yung medyo may tamis. Kasi Pinoy tayo eh, yung customers after all dito is Pinoy. So, kahit ilaban mo siya na on the parang Italian yung dating, eh ang bibili naman sa'yo, hindi Italiano, Pinoy pa din naman. Kailangan natin pakinggan yung feedback ng mga customers. So, ayun, hanggang saan nakuha namin yung saktong timpla ng spaghetti at saka ng pasta sauce, pizza sauce. Pizza sauce. Hanggang saan nakuha namin. Yan guys, sa mga nanonood, ano yung may advice mo kung gusto rin nila magnegosyo ng ganitong negosyo? Katulad ng sa'yo. Wag na lang. Hindi kayo magnegosyo. O yan na. Pang ano tawag dito. Yun, yung 5 bits sa simula. Ayun, joke lang. Ayun, Huwag na kayo magnegosyo. Yun lang yung sasabi ko. Hindi, joke lang. Siguro yung advice ko para sa gustong magnegosyo. Unang-una, kailangan, isa kasi talaga yung food isa sa mahirap na business, sa totoo lang. So, kailangan, once na pinasok nyo yung food business, siyempre, buko dun sa passion, kailangan ready talaga kayo na mag-adapt kung ano talaga yung demand ng market. Sorry, may tumatawag. Yung demand ng market, importante na papakinggan mo yung customers para kasi makuha mo talaga yung tamang customers na pupunta sa'yo. And siyempre, kapag food, quality talaga. Kailangan talaga quality. Importante talaga yung quality. So, yun yung masasuggest ko. Mahirap kasi yung mahirap kasi din minsan yung nagbi-business ka, tapos food, tapos sa simula, sobrang sarap, na-maintain mo yung mga ganito. Then later on, babawasan mo yung quality. So, nawawala din sila ng trust. Tsaka kailangan, i-keep mo yung lasa na ganito hanggat possible. Yun talaga yung masasuggest ko pag food. Kapag hindi mo yun nagagawa, kasi hindi sila babalik. Pagka hindi sila happy na, kasi ako, kahit ako, ay dati parang masarap yung nila, bakit yan parang nag-iba na. So, gusto ko, at yung goal namin sa kitchen, goal namin na laging high quality. Saka kung sakali nagkakaroon ng problem, hindi naman all the time laging may problem. 100% perfect ang kitchen. So, as much as possible, kung magkakaroon ng mga hindi magandang feedback, ina-address talaga namin right away. Kinakausap ko talaga yung mga kung ano yung nagiging problem, kung talagang valid, investigate sa kitchen, hanggang sa malaman mo kung ano talaga yung root cause, kung ano talaga yung naging problem. Then, once na ginagawa mo naman yon, mabalik naman ang customers. Nagre-repeat pa rin naman sila. Kasi depende na lang talaga din sa parang after-sales service. How to be you po. Yan, Cass, invite mo naman sila. Saan nila makikita tong business mo or saan kanila matatagpuan sa online? Yan, okay. Yes, syempre, wag po natin kalimutan. Ini-invite ko po kayo dito sa Bien's Pizza. Available po dito lang sa Tamakan, Amadeo, Cavite. So, along Crisanto M. de las Reyes lang po ito. So, kung naghahanap po kayo ng place na dito sa Amadeo na syempre fresh air. So, ayan. And gusto nyo mag-chill, pizza, mili kayo sa pizza. And syempre, available din ng coffee. Drop by lang po kayo dito and I'm sure masasatisfy po yung cravings. Yun. Cass, maraming salamat sa oras mo. At Thank you din. pagpapaulak sa amin dito. Thank you so much. Thank you din. At ako yung napili mong guest. Yes, Yeah. Thank you for choosing me as your next guest. Ang galing mo. Hindi ako sure pero thank you. Hindi ako sure pero thank you. Kasi alam mo naman tayo, lagi tayong nag-aaral, always nakikinig sa mga advice ng mga tao. Madami pa kang pwedeng ma-improve personally, sa negosyo. So, sa akin naman, never stop learning.
always listen lang. Always listen. Ganun lang din talaga, and always make sure na kapag nagkakamali ka sa negosyo, bangon lang, palit lang ng approach hanggang sa makuha mo yung tamang recipe na para makuha mo yung success na ine-expect mo. Or at least small wins ba? No? Kasi hindi naman lahat big wins eh. Small wins yan. I call it small wins. And choose to to celebrate small wins. Kahit small wins pa lang, kailangan grateful ka na. Siyempre, huwag tayo makalimot magpasalamat kay Lord. Siyempre, siya naman yung nagbibigay sa atin ng talent na yung mind natin, yung pagnenegosyo. Ako naniniwala naman ako na gift naman yan sa kanya galing. Yun, ang galing ka. Thank you ulit. Thank you ulit, Cas. Thank you. Yan mga ka-affiliate, ang dami natin natutunan today. And sa akin, ang natutunan ko dito is pag-maintain ng lasa ng pagkain. Kung gusto nyo talagang lumaki and may pangarap kayo, and para din rin kayo maubusan ng supplies ninyo kung sakaling may kinuha kayong iba. Saka mas maganda kung kayo mismo yung gumagawa. Alam niyo yung quality, yung lasa, talagang ma-maintain nyo talaga siya. At yan, sa mga hindi pa nga pala nakakilala sa akin, ako nga pala si Marwin Capili, TikTok affiliate since 2023. Sa pagti-TikTok affiliate ko, nakabinner ako ng apartment. Lahat yun, katas lang ng pagiging TikTok affiliate. At kung gusto niyo rin matuto ng pagti-TikTok affiliate, nagtuturo din po ako. Pwede niyo akong hanapin sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube. Same name lang din naman yung ginagamit ko. At yan, sa mga gusto ng ganitong content, gusto nyo makilala yung business ninyo, gusto nyo malaman ng mga customer ninyo kung ano yung mga pinagdaanan ninyo, yung journey ninyo sa pag-business ninyo, para mas makilala kayo ng mga client ninyo, para makabuo kayo ng trust sa mga customer ninyo. Tara, subukan natin itong content na to, i-PM nyo lang kami and gawin natin to. At yan, palagi lang natin tatandaan na palagi lang tayo magsumikap at umangat.